Magandang gabi po. Nais ko lang din iklaro na inuulit ko yung live stream nito pero medyo may ibang anggulo dahil po yung kanina ay walang kwenta yung live stream ko kanina at maingay. So, ang titingnan natin ay yung ngayon. Ayan. Okay na ba? Paki-comment. Ayan. Okay na ba? Paki-comment. Sa tingin ko okay na. Okay, ito ang ating pag-usapan ngayon. Itong tila baga, ni-reject po ngayong araw na pinalabas na desisyon ngayong araw ng ICC ang hiling ni Duterte na makalaya pansamantala. At ang dahilan po ay isummarize ko ang dahilan na sinasabi ay flight risk. So Duterte's extensive political network, dahil sa marami siya kakampi sa politika, pati na yung kanyang kaanak na si Vice President Sara Duterte, ay iyan ang pangunahing dahilan na wala silang kinatatakutan ng ICC na nag-jailbreak o mag-break out, at tawag jailbreak out. Ibig sabihin na hindi na babalik si Duterte sa kung mag-trial ang ICC. So yan ang pinakaunang dahilan na sinabi ng ICC. So sinabi rin dito na kasi itong mga politiko na mga maraming tumutulong, ibig sabihin po, yung pati rally-rally na yan, nakakasama pa pala kay Duterte. Kasi nga sabi ng ICC, extensive political network, including his daughter, Vice President Sara Duterte, who vowed in July 2025 to break him out of detention, and son, Davao City Vice Mayor, provides necessary political contacts to abscond. So gaya, ba't hindi ang takot ng ICC na talagang hindi nababalik sa ICC si Duterte kung bibitawan? Yan po ang sinasabi rito. Kasi isa pa na napasama sa ang napasama pa sa isang nangyari na kung bakit umayaw ang ICC ay sapagkat nung nagsabi si Sara daw, na-monitor pala nila yung mga speech ni Sara sa harap ng mga tao na nagtitipon doon sa The Hague, sa Duterte Park. Na nagsabi siya na gusto daw ni Duterte makauwi siya sa Davao kung ma-release siya. So, at ito daw ay kontra sa mga sinasabi ng kanyang mga abogado ni Duterte, na susunod siya sa mga kondisyon kung papalabasin. So, I find it illogical. Pag sabi na nga susunod na sa kondisyon, una pwede sila maglagay ng kanilang gwardiya. Pwede mag-utos ang ICC ko ng gwardiya. So, siyempre, baka siguro mag-file ng motion for reconsideration or i-appeal ito sa appeals chamber, ay pwedeng magsasabi sila na pag-provide naman ng ICC ng gwardiya, susunod lang naman kami kung anong gusto nyo, para na lamang may sigurado na hindi siya
hindi siya hindi siya mag-abscond. Nasusunod siya sa pag tuwing may trial, babalik siya. So, yan ang mga tinitingnan. Kumbaga kung ako, ang kita ko rito ay, I find it illogical. Kasi unang-una, ang puntos ko dito ay magbigay naman ng gwardiya, mag-utos naman ng isisi ng gwardiya. Bakit hindi ba na makuha yan? Kumbaga, I find it illogical. So, something is deeply seated na talagang may kumukontra. Ang isa pa sinasabi nila na may access daw si Duterte sa pera. At saka may history siya na hindi niya nirerespeto ang pagkalihitimo ng ICC. So yan. At saka yung petition daw sa Supreme Court nitong pag-hijack sa kanya ay nakakasama. Tinitingnan ng ICC na nagbigay ng malaking duda sa kanila na si Duterte kung papalayain ay hindi na babalik sa trial. Tapos isa pa na sinasabi nila, obstruction of proceedings. Release could endanger victims' witnesses. So natatakot pa rin sila na kung makalaya si Duterte ay baka yung mga biktima, mga testigo at mga investigasyon ay maantala at natatakot sila kung baka patayin ni Duterte. At saka yung the prosecutor noted that Duterte's past 3 threats against critics. Saan ba yung threats niya? Tingnan natin. Na nung siya ay presidente at sinasabi niya na yung kidnapping at fake witnesses, disclosure na ng witness identities is ongoing. Release might allow interference. So natatakot sila na pag na may kakayahan pa si Duterte na mangharang kung anong gagawin sa mga biktima, sa mga testigo, at kung ano pang kinatatakutan ng ICC. Tapos, ninote down din nila yung akusasyon ni Sara laban sa ICC at saka sa gobyerno ng Pilipinas na nagpababa ng kanilang kumpiyansa na itong si Duterte ay susunod na tatalima sa lahat ng kondisyon na ibibigay ng ICC. Isa pa, risk of further crimes. Ibig sabihin, 80 anyos na. Tatakot pa sila na baka papatay pa daw. At dahil na napasama pa pala yung pagiging mayor niya. Kasi kung nagiging mayor siya, babalik siya sa Davao, magsusumpa siya maging mayor, ay gagamitin yung pwesto at papatay na naman uli. At ito naman, ang pinagbasihan naman ng takot ng ICC ay may mga remarks, sabi niya, that Duterte's alleged role in thousands of extrajudicial killings 2011 to 2019 via the Davao Death Squad and national policy suggest may pattern na daw. Natakot ng ICC, may pattern na. So, public remarks by Duterte and his family, rejecting proceedings indicate, kumbaga yung hindi na pagkikilala sa proceedings, ay nakadugtong yun sa takot ng ICC na madidelay na lang further at papatayin ng mga testigo. So, nagsasite sila ng jurisprudence, pero sinasite ng jurisprudence, pero ang ilang tinitingnan nila yung history ni Duterte na pumapatay talaga. So, humanitarian grounds, insufficient. Hindi daw sapat ang humanitarian grounds. So, ibig sabihin, parang hindi nakumbinsi ang ICC sa ginawa na Senado na resolution na kung pwede i-house arrest siya kasi matanda na. So sabi naman ng ICC rito, the defense cited health and age, but the chamber found medical evidence speculative. So hindi man daw yan kasiguro pa. At in addition to that, hindi pa na-conduct yung pangatlo na test sa kanyang katawan para sabihin kung ulyanin na siya o hindi. So hindi daw yun sapat pa. Although, in-acknowledge sila na may nagpapakita na problema, pero hindi pa daw sapat. Isa pa, ina-assure ng ICC na makaprovide sila ng appropriate care para kay Duterte at saka humanitarian
humanitarian care. So prior humanitarian releases were limited, example, less than 24-hour funeral attendance and under custody, not extended stays, Tapos ill health may be a factor but does not outweigh the needs for the detention. So maaring may dahilan siya. Maaaring may merito siya sa humanitarian grounds, pero sabi na hindi daw yun sapat para sabihin na i-reject outright yung pangangailangan na nakabilanggo pa siya. So yan ang sinasabi. Anyway, yung full decision nito, pwede nyo mababasa, ipalabas ko ang full decision. Ipakita ko lang sa inyo ang decision ng ICC. Yan, itong decision ng ICC. Yan, pre-trial chamber. So, ang title ng kaso, Decision on the Defense Urgent Request for Interim Release and Renewed Request for Interim Release. Yan po ang sinasabi dito. So, ngayon, having said that, nais ko muna, parang umiiyak ang langit sa pagtanggi, ha? Ipakita ko muna yung nangyari ang earthquake doon sa Davao mismo kung saan at nauuwi sana si Digong Duterte. Kailangan niya manumpa bilang mayor. Ayan. Tingnan natin ang ito sa loob ito at ng makuha at ito sa Mapua University sa Davao. Indol kanina. Tago! Lord, tama na Lord! Lord! Tama na Lord! Ayan, relax lang. Suga eh. So yan ang nangyari sa Davao City, no? Suga eh. Suga eh dyan. Yun, sa kalsada mga tao. Suga eh. Si Mori! Yan yan ang lindol kanina. Mahina pa nga dyan sa Davao City. Ang malakas na lindol na doon sa bayan ng Manay, Oriental Davao. Davao Oriental. Ilog. Mama. 4 minutes daw yan tinagal ng lindol. Ang haba. Pinipigil si Mama. Si Mama.
Si Muri! Ayun, oh. Ngayon, oh. Tingnan mo yung nagbabantay. Manong. Yan naman sa dagat. Kini nga hunas ni, mura ni og hunas sa ni Ibig kahapon. sabihin ng hunas, low tide. Kanang alauna, para kagahapon, alauna man ginagahapot dire. Muna yung hunas. Oh. Nagkaroon gilinog mo to sa Perting kusuga sa linog jud. Oh, malakas ng lindol. Ganiha bagay gamay ra kay hunas ba? Kanina na daw Karon kalit na oh. Ay, saka na oh. lumayo ang dagat. Ang tubo na. Saka nagbalik. Bumabalik na daw tubig. Tanawan ninyo ni kay ganiha. Napay tubig pag linog nihubas ang kabatuan ba? Pag lindol daw, wala na Oh. walang tubig. Balik no, tara. Ilalok tro, Oh. no. Delikado kung may ano. Anyway, natapos na tayo dyan. Ay i-take out na natin ito. So, yan ang pinalabas ko. Ibig sabihin, parang nagre-rebuilde ang langit. No? Anyway, 3 lindol po nangyari in the last 10 days. Yung una nangyari po noong September 30, dyan sa Bugo City, sa Cebu. Next is, nangyari din ang lindol sa Baguio City, sa Benguet. So, intensity 5. Tapos, nangyari din ang lindol diyan ngayon sa October 10, diyan po sa diyan sa Davao City, sa Davao City, Oriental Mindoro, Oriental Davao Oriental. So, ito po yung petsa ng pagka-lindol, no? September 30 to October 8, 0 events. Dami ng mga kasing sinamang October 8 kasi marami mga aftershocks. So, sa Bugo City, tapos October 9 sa Benguet. So, pagkatapos yan, October 10. So, ibig sabihin, kung ako tarangin mo, posible na magkadugtong-dugtong itong mga tectonic plates. Yung mga faults sa Davao, fault sa Cebu, at saka fault sa Baguio City. Hindi pa mabura sa isipan ko yung itsura ng hotel, Hyatt Hotel, na bumagsak sa Baguio City dahil sa 7.8 na lindol. So yan po ang pangyayari sa lindol at saka parang nilindol na rin Duterte. So okay, magko-comment ako sa comment ninyo, okay? Discuss natin sandali. Si Mil NSG, maayong gabi pinarusahan ng Pilipinas sa mga kasamaan ng mga government officials. Mabibilang na lang ang hindi kawatan. Diyos good evening, Engineer Toto. Yan ICC na walang respeto yan sa human rights. Boknoy TV, si Digong, kriminal yan. Mga siraulo ang umidolo. Pangit ka naman, Boknoy. Ako umidolo sa kanya. Hindi kapag kami siraulo. Ang inidolohan ko sa kanya yung pagiging firm, pagiging leader niya. Okay? Ayaw ko yung maraming namatay, pero that does not mean to say na hindi ko siya iniidolo. Ganun lang po kasimple yan. So if you got to have respect, siguro naman may namatay kang kamag-anak during the drug war. Sa po si Ron Robert Go, walang imposible sa pera. So Ron Robert Go, pagmamatay si Tatay Digong, iwan ko lang kung ano ang mangyari sa ICC. Watching from Saudi Arabia si Marcel Celerio. Magandang gabi po. Si Pastor Rodi Rabi. Tapos si Ron Robert Go, paano patay si Digong, 80 years old na, makaalala. Rudy Rabi, Bing Diboke, good evening, Doc Attorney, absent ako for a week. Happy to join naman in your live streaming. Be safe and God bless. Salamat po manang sa mga message mo. Bog Sanam, magandang gabi sir.
Sa opinion ko, sir, na di malayo tuloy na binabayaran mga yan, not by means of individual but for ICC budget galing sa atin sa Pilipinas. Pumunta si Trillanes tapos lumabas ang decision, ganun ba? O yun nga, parang may So Cora, Carol Opiasa, Dr. Toto, may kinalaman yan si Trililing. Kaya baka money talks. Okay, Zaya Asparas Reyes. Sa mas nakapangyarihan ang pera ngayon. Lahat lahat na lang kaya baguhin ang pera. Ron Robert Go, gawain niya yan. Pastor Rodi Rabi, in the end, President Duterte will be released through humanitarian reason and old age. Ben Reclamador, tamang Australianes na hindi makalabas. Ibig po sabihin, pwede mo sabihin yan, Ben Reclamador, na nanghula lang si Trillanes, tama siya. At naging tama. Pwede mo rin sabihin na pumunta si Trillanes, may impluensya, may dala siyang baggage. Pwede mo rin siya, kaya ibang DDS nga, nagsabi niya, may dalang pera si Trillanes na pinambigay sa mga judge. Pwede rin mangyaring ganun. Pero hindi natin sinasabi na ganun nga. Pero bakit pumunta si Trillanes doon? At sabi ni Bug Saddam, timing naman, pagpunta niya, ganun, nilabas ng decision. May mga motion pa kasi ang si Duterte na magsasubmit pa sana ng dagdag na argumento. Hindi man lang pinakinggan. So what does that mean? So Andre Casinillo, sabi niya, Bato, sabi mo 100%, hindi ko sinasabi 100%, sabi ko lang malamang makalaya sa on humanitarian grounds. Okay? Tapos si Gregorio Babaran, naawa talaga ako sa mga DDS, sobrang panatiko. Hindi po panatiko yan, Greg. Yan po may pundasyon yan. Kasi isa naging presidente kahit sino-ino'y hindi pa nangyari po na naging tahimik yung bayan natin. Yan ang katotohanan dyan. Walang adik sa ngayon po, 25 adik. Hindi mo ba kung dito ka sa Pilipinas, alam mo yan. Pero kung sa labas ka sa Pilipinas, hindi mo alam yan. Kahit anong pagkunwari nitong mga pulis ito, hindi po nila marami po ngayong At saka mamaya, mayroon akong follow-up na isang dahilan kung bakit marami sasabihin ko na sa inyo, ang hepe ng PDEA ang dahilan kung bakit maraming droga dito sa Pilipinas. Ron Robert Go, huwag mo sabihin dalamhati. Ibig sabihin, bakit magdalamhati? You should ask your questions to yourself, Gregory Babaran. Bakit ganun katao ang pagmamahal nila sa tao? Ibig sabihin po, nakumbinsi talaga sila. Kagaya rin sa iyo, Greg. Nakumbinsi ka sa mga pink. Kaya ba't hindi mo pagmamahal mo sa pink? Kahit na nilabas ko na si Rich Hontiveros ay magnanakaw din. Ron Robert Go, si Marcos ang punot dulo niya. Pwede mo sabihin pero wala tayong ebidensya. So, Fernie Pinto Sr. Tapos Fernando Rafael Cuervo. Kasalanan ni Sara kasi. Kaya nga dapat sana iniwasan na yung mga salita na mga matapang na salita na kung ano. Yun ang number one na rason. Basahin ko mamaya ang number one na rason na sinasabi ng ICC kung bakit ayaw nila palayain. Ron Robert Go, Adan RC. So, ang masabi na naawa sa DDS, mas nakakatawa ang mga sumusuporta sa mga kawatan. Ay, alam mo, Greg Babaran, sinusuportahan mo mga kawatan, no? Si Romualdez, sinusuportahan mo. Kasi hindi ka naman nagko-comment laban kay Romualdez. Hindi ka nagko-comment laban kay BBM. Hindi kita, matagal na kita subscriber. Hindi ka nagko-comment laban kay Lizalde ko. So, that is only up to you. Basta binibring lang namin ang aming obserbasyon. But I am not saying na ikaw ay talagang, alam mo na kinakampihan mo kung sinong gusto mo kampihan na wala man ang basihan. So, pwedeng simpatiya ng langit na kay Duterte, pero pwede rin na, lang yan, kumbaga,
ang sabi ko, baka sumisimpati yan. Oh. Hindi ko sasabihin na iyan talaga. Umiiyak ba ang langit o ano? Nagkataon kasi. Nagkataon na nagkasunod-sunod ng bagyo bago na lindol. Lindol naman sa kanya ha, bago na lumabas ang desisyon na binasura ang hiling niya na makalabas sana siya pansamantala. Tapos Julito Paluma, alas 7, pasado, nag-aftershock na pod, 6.9. Naku, grabe. Ibig sabihin, may 6.9, matapang pa sa kanila, malakas pa rin yan. Tomas Esplana, gandang gabi, Tony Toto, dapat sa Malacanang tumama. Gregory Babaran, stop na ang kasakiman at kasupangan sa kapangyarihan, malapit na ang 2028, doon nyo napakita ang inyong persa. Sabi nyo malakas si Sara Lo. Ay, sigurado yun, malakas yung Greg. Kahit iposta mo pang kwan mo. Oh. Pero bakit hindi mo binibira si Greg, tanong ko lang, bakit hindi mo subukan ko lang, titingnan ko comment mo. Birahin mo nga yung yung flood control ni BBM, ni Remulla. Kasama si Remulla diyan eh. Si Romualdez, si Saldico, at saka si Sandro. Lahat na sila. Birahin mo nga, Greg. Tingnan ko kung paano ka bumira. Kung hindi mo bira, ibig sabihin, kasabot ka rin nila po. Pasensya na po. Kung hindi man kasabot, kumakampi ka pa sa mga nangangawat. Sabi naman ni Greg ulit, kung mag-people power kayo, akala nyo ba susuko sa inyo ang aking people power na kampanya ay para mag-resign ang lahat kasama si Sara, kasama ang mga senador para matanggal sila lahat, kasama ang mga congressmen. At kung matanggal sila lahat, gagawa tayo ng bagong konstitusyon at babaguhin natin na tanggalin na po yung lahat ng sistema at ibigay na natin sa tao na mismo ang magdidesisyon sa lahat ng kaso sa korte. At lahat ng kaso sa ombudsman dapat makatao na ang magdesisyon. Oh, nakagising na po ang aking kaibigan. Aking kaibigan, namumungay ang mata. Sa mga adik yan Dahil ba sa usok na hindi ibinuga? Tommy, agarang sinumpa ng bansang ito. Majority Kristiyano, Katoliko, kuno, pero ang presidente magnanakaw at sinungaling nalabag sa katuruan ng mga Biblia. Edgar Nation, Dr. Toto, good evening po. So si Mama Ger, attorney, maraming mga bulag, pipi at bingi nangyari sa ating bansa. Basta tinapalan, ni sila ng, kaya nga totoo siya sabi, yung kanta ni paborito kong na si Freddy Aguilar na local singer. Yung kanta niya na sa bawat yugto ng buhay ay may wasto at mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, pipi at pingi. Di ba kanta niya yan? Madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan. Ganon tayo Pilipino. Anyo at kulay ng mundo, sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala, kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Kaya sabi ni Freddy Aguilar, alam mo kung anong ibig sabihin ni Freddy Aguilar? Ang mabait na Pilipino ay bulag, pipi at bingi. Yeah! Yan lang mabait na Pilipino, yung bulag, pipi at bingi. Nako. Oo. Yung mga kurap, ay bulag sa katotohanan mga yun naman. Millions sinabotahin na yan ang mga core groups, engineer, tirador. Ginagawa na nila lahat para di makatakas si PRRD. Di ba, akalain mo bakit na timing? Bakit pumunta kayo dyan ng sabay-sabay? Si Atty. Conti nandyan. Si Trillanes nandyan. Kaya ang tanong pa rin ng bayan, naku hindi bayan, ako lang. Antonio Trillanes, ilatag mo ang bank account mo, ang bank accounts mo, para malaman namin at ang ticket mo para malaman namin kung saan nanggaling ang pera na pinapasok sa iyo na ginagasta mo para sa pagpunta sa The Netherlands. Magkano pang pamasahe papunta sa Netherlands? Pintagan natin. Magtanong kay co-pilot.
How much is the fare to Netherlands from the Philippines? Parang kanta, how much is the dog in the window? Ay, nako. Nako Manila to Amsterdam, 31,618. Tapos, sasakay ka pa, 37,744 to 42,000 via China Eastern, Oman Airlines. So, yung China na yan, 31,000 via China, Southern one stop. So, kaya pala Pwede tayo pumunta doon, mga 40,000 lang pamasahe. Pero pagbalik mo, balikan, mga gagastos ka ng 200,000 pati mga hotel. Nako, hindi natin kaya, So, gusto ko sana ikaw, pupunta tayo doon magra-rally tayo doon. At tapos ang sigaw natin, BBM, 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 BBM. Ay, nako. Tapos Edwin Pasibugan, Wonder Grace Great Dane, Silver Bullet, si Dr. To. So, di na grant po. Hindi po na grant ang request. Pero it's not the end of the game. Meron pang isang issue na kung saan dito natututok ito. Ang kagandahan dyan, dito natututok ito sa unang issue ay yung kung ang sakit ba ni Duterte ay magiging dahilan para matigil na ang kaso, matigil ang trial. Malalaman yan sa bagong examination na gagawin ng doktor ng mga prosecutor. Kasi dalawang doktor nang tumingin. Doktor ng doktor nila ni Duterte, nagsabi na ulyanin na. Partial lang, hindi naman buo. Tapos pangalawang doktor, nagkiklaim sila na walang kakayahan pero sinasabi niya, hindi rin umiba ang resulta ng kanyang pagtingin kung ikumpara sa unang doktor na tumingin. So para makasiguro, ay pumayag na rin ang prosecutor na magpatingin ng bagong doktor. Bagong doktor kukunin. So kung ganoon may bagong doktor, diyan natin malalaman. At yan naman ay, siyempre, ang pag-usapan na naman issue diyan is kung ang kanyang isipan ba ay maayos pa, hindi pa ba siya nakakalimot. So maaring may nagtatanong sa inyo, ano ang koneksyon sa kaso kung ang tao ay ulyanin? Sige nga, Rosalie, ikaw nga magtanong, magsagot. Gusto niyo sasagutin ko na bakit kailangan itigil ang trial kung ang tao ita-trial mo iulyanin? Ito pong sagot. Number 1 na sagot. Sa lahat po ng mga democratic na lugar, naku ang aking palangga. Palangga, nagla-live po ako. Ha? Ay, di ba, may bagyo, may earth may earth. May earthquake. Baka nagla-live ako. Brownout pala sa Bohol. Dahil sa inabot din ang Bohol ng lindol. So, ngayon, sabi ng asawa ko ay, andito ako ngayon sa Mindanao, pero sabi niya sa Bohol ay brownout din. So, dito sa amin, earthquake, malakas din sa Coronadal. So, ngayon, ang sa Bohol naman, andun ang asawa ko, brownout na naman, hindi naman siguro natumba mga poste, no? Dahil sa lindol. So, anyway, balik tayo doon. Ano bang pinag-usapan natin kanina? Ang issue na natitira. So, ang unang issue, ang sabi ko, bakit kailangan itigil ang trial kung ang tao ay ulyanin? Ang unang rason po, Greg Babaran, ay ganito. Kinakailangan sa lahat ng bansa halos at ito rin ang kinikilala na rehimen ng ICC ay kailangan babasahan ng reklamo ang sinumang akusado. At kailangan sa pagbabasa ay kailangan ibabasahin yun sa salita o lingwahe na
ihan ng taong akusado. Pangatlo, o bakit? Bakit kailangan ganun? Ang sagot, pang-apat, ay para maintindihan niya kung ano ang sinasampang kaso laban sa kanya. Tangi lamang sa pagkakainawa ng akusado kung anong akusasun sa kanya para masunod natin ang tinatawag na due process. Sabihin, ipaalam niyo muna sa akin kung anong kasalanan ko bago ko magdepensa. Disenyo po yan, yung pagpapaalam na gagamitin pang lingwahe na alam ng tao para mabigyan ng pagkakataon ang akusado na makapagpresenta ng matalinong ebidensya. Yan po ang pangangailangan ng kahit saang justice system sa buong mundo. Okay? So, ngayon, kung makalimot siya, malimutin na siya, hindi na niya kaya hindi niya na makikilala ang taong kaharap niya. Hindi niya makakalimutan niya ng may pagkakataon ba? Marami atang alam ko na mga demensya na pati salita nila hindi nila alam yung sasabihin. Ibig sabihin, hindi makakaintindi. Kung hindi makakaintindi, hindi siya pwedeng i-trial. Yan po ang rason dyan, number 1. Number 2 na rason, paano siya makapagpresenta ng kanyang ebidensya? Kung hindi niya naintindihan, yan. Kahit naintindihan pa ng abogado niya, ang problema, ang abogado obligado magtanong sa kanyang kliyente na akusado kung ano ba talaga, totoo ba ito? May akusasyon siya, totoo ba ito? Hindi na makapagsagot ang akusado. Kung ulyanin na. Tapos, baka nakatingin lang sa abogado, sino po kayo? O, gaganunin lang yun. Ganun po yung, ganun ang natural na ugali ng mga taong malimutkan na demensya, di ba, Jaime? Tatanungin, minsan anak mo, hindi mo nakilala. Nalulungkot nga ako, kapatid ng tatay ko. Ang edad niya, 90 na rin siya. May demensya Hindi ako kilala na pag wala ang tatay ko, lagi ko siyang katabi sa pagtulog. Yung kapatid ng tatay ko na babae, na si Auntie Hernaida. Auntie Hernaida Kausing Hunsan. Hunsay pala, Hunsay. So, ganon ang dahilan kung bakit hindi mo pwede ililitisin ang taong ulyanin. Kaya sana kung may kaso ako, Jaime, magpa-ulyanin na lang ako para hindi na ako ikukulong. O ngayon, ang pangsunod ay paano tumistigo ang taong ulyanin. So, pag hindi makatistigo ang tao, hindi mo siya pwede i-convict. Ganon po ang dahilan kung bakit ang kasunod na isyo, ni-reject yung motion ng abogado ni Duterte na palabasin siya pansamantala. Ang number 1 na dahilan, alam mo no? Si Sara Duterte. Nananakot daw. Pangalawa, takot din sila kay Duterte, papatay pa daw. Pangatlo, pag umuwi daw siya ng Davao, siyempre magsusumpa siya pagka-mayor. At pag mayor niya, marami pa daw siya ipapatay. Yan. Yan ang mga katwiran na nilabas ng ICC. Kung ako naman, ang sagot ko dyan, sinusian yan na desisyon. Imposible mangyari. Bakit? Kasi kung ako, Jaime, gagawin ko lang kay Duterte, sige, payag kami, lalabas ka. Number 1 na kondisyon, kailangan may 3 bantay ka sa pagtulog katabi sa iyong kwarto. Yan, number 1. Number 3, kailangan may isa pagbantay na magbabantay sa labas ng bahay mo. Number 4, kailangan merong isang batalyon ng kundi isang kumpanya ng mga military officers ang mga perimeter watchers. Pang-4, kailangan hindi ka gagamit ng cellphone. Pang-5, kailangan hindi ka pwedeng gumamit ng laptop o kung anumang device na may connection sa internet. Ganun lang yun. Magagawa naman nila yan. Bakit hindi nila ginawa? Maaring
pumunta si Trillanes doon, hindi naman siya gobyerno para bumigay ng pera. Explore natin yan. Kaya ikaw, Trillanes, hinahamon kita. I-publish mo sa iyong social media platform. Nasa X o nasa Twitter or nasa TikTok mo o sa Instagram mo o sa Facebook mo o sa YouTube mo. Ilabas mo ang iyong bank account. Ilabas mo ang iyong passbook at bank account para malaman namin saan ka kumukuha ng pera. Wala kang trabaho, maraming kang pera, nakakapunta ka pa ng Netherlands. Shit na malagkit. So, sino ngayon na mas masama? Si Trillanes na gumagastos ng pera ni Marcos o si Duterte na pumatay ng 30,000 na tao? Pareho lang ata. Siyempre, pag nanakaw, dinakaw din niya ni Marcos. Si Romualdez, ang kasunod ko na tanong, ilabas mo ang dahilan, bakit hindi mo tinitira si Romualdez? Hindi mo tinitira si Elizalde at hindi mo tinitira si Lisa at saka si BBM. Sige nga. Kung si Kamsat Sabit nga, tinitira si BBM, ikaw pa na Bicolano? So, yun lang. Pasensya na kayo, medyo nagalit si Jaime. Kaya, kayo dyan, babalikan kita dyan, Dong Kalogas. Tapos ng issue na Alice Go. Babalikan kita dyan. At mamaya, balik kayo. Pag vlog ko, makakain lang ako. Ang iba vlog ko ay, bakit maraming droga ngayon sa Pilipinas? Ayan, ang iba vlog natin kasunod. Okay, yan na muna. Tapos, ang kasunod na issue, kung mag-desisyon halimbawa ang ICC na pwede pang i-trial si Duterte. At kung pwede na desisyon, ang mangyari po niyan ay matutuloy po ang tinatawag na confirmatory proceedings. Sa confirmatory proceedings, ilalatag ng mga umaakusa, ano bang kaso nyo? Ito po, ito po, ito po. Pag nalatag ng ako ang kuhan nila, mga 79 ata napatay ang nilatag nila. Tatanungin naman ngayon sila ng ICC, saan ang ebidensya ninyo dyan? Ipakita na ngayon nila ebidensya at kung makita ng ebidensya, bigyan ng pagkakataon ang abogado ni Duterte na kumontra sa ebidensya. At pagkatapos nun, ang kasunod na proseso ay mag-announce ang ICC. Dalawang bagay ang pwedeng gawin ng ICC. Pwede sabihin, dismiss the case. Lack of evidence. Uwi. Pag uwi niya, naku, baka marami pang papatayin pag mayor ng Davao to. O di kaya, pag sinabi ng ICC, reasonable ground to believe that Duterte committed the crime or crimes, kasi marami, may halos lahat, walang torture eh. Lahat murder na klase na crimes against humanity. So tuloy ang kaso because there is reasonable ground to believe that Duterte is guilty. Ganun ang gagawin nila. Pangalawa. At pagkatapos niyan, presentasyon na ng opening address. Ang sistema nila, mag-opening address ang prosecutor. Sasabihin ng prosecutor, Your Honors, we are insisting that the prosecution be held against the former President of the Republic of the Philippines. That is because he committed crimes against humanity in the manner that is being called of him as co-indirect perpetrator. Yan ang kaso eh. Co-indirect perpetrator. And Your Honor, we have sufficient evidence to show that he is guilty. Ganon yan. Pagkatapos, Your Honor, ganon itong gagawin ng presentasyon. The following are the elements of
crimes against humanity. And we assure your honors, the court, that we have sufficient evidence to prove the following elements of the crime of against humanity. What are these? Number one element, that there must be massive and systematic killing. Number two, that those who were killed are not military officers but are civilians. Bakit? Anong importansya, Jaime, kung bakit military? Kung maraming military pinatay o di kaya mga militiamen. Kasi kung military, nag-torture ka pa, ang kaso mo war crimes na. Okay? Kasi ang crime is homicide, crime against humanity. So kailangan dapat civilian. So the next element, your honors, number 3, is that there is that policy for the employment of these murders as the kind of crimes against humanity that we are charging against the former President of the Republic of the Philippines. And how do we prove this? Sabi nila, we have witnesses. We will be presenting witnesses in the persons of, number 1, Royina Garma, who will testify that she was the one who gave money for every person, including police officers, who would have killed any person in the operations of war on drugs. He would give the rewards. Next, sabi niya, another witness, we have Colonel Edelberto Leonardo, who we also considered, like Royina Garma, as witness of the prosecution, and we have given him, like her, that immunity from suit. And he would testify that he was the one who personally gave the money rewards to all those who have killed anybody in the war on drugs. And number 4, Your Honor, we have sufficient evidence to show that Duterte personally know all these killings. Ganun sabihin na. Siyempre, pagdating naman ng abogado ni Duterte, Your Honor, all they're telling are all fake news. Kung paano man i-argumento yan, sinasabi ko na sa inyo, dinedemonstrate ko lang kung paano ang gagawin ng prosecutor. At kung ako naman ang depensa, ganito lang i-opening address ko. Your Honors, we are here in the crossroads of history. This is very significant and important for all the Filipino people in the world. You know, the Filipinos are loving people. They are the most resilient. And they are the most forgiving. The fact that they are resilient and forgiving is actually the reason why most Filipinos are not succeeding in their life. Why? Because every Filipino, whatever tribe they would be, if there is a visitor that would be coming into their houses, they would give them their all, if only to satisfy and please their visitors. That's the kind of Filipino habit. They are too hospitable. They would give everything, if only to please the people called visitors. And the Filipino people are kind of forgiving people. Many had been victims of corruption. Like, for example, the recent flood control problem that has haunted and that has melted more than 1 trillion pesos from the coffers of the economy of the Philippines, and yet the Filipinos did not stage a people power. Be that as it may, Your Honor, I will only state, of all the elements of the crime against humanity, I will only state that in one element, they have no evidence to show. And it is accepted as the legal theory in any criminal case or criminal principle that if you fail to prove in one element only, the accused will be acquitted. And I will take advantage in saying that they cannot produce any evidence to prove
that my client, Rodrigo Roa Duterte, personally know that any act of killing classified as crime against humanity in the Philippines. They have no witness to show that Digong Duterte was the one who pulled the trigger to kill any victim of Tukhang, HBT, or whatever. Di ba? Ganun lang. Oh, what about the others? Your Honor, about the reward system. If we would take advantage of this opportunity for us to say why Digong Duterte is not guilty, is this. They are claiming that the money is given by Royina Garba and Edelberto Leonardo, who, if only not for them as immune from suit, and if only Duterte is guilty, are also more than guilty than Duterte. If we believe that giving the money is a crime. But the problem is, the act of giving money as rewards does not mean to say that it is an act of propping up that policy to kill people. And in fact, Your Honor, the very video from YouTube and all other mainstream media that they presented are only saying or showing that Duterte said, kill, kill, kill. But Duterte said that you kill if your life is in danger. Meaning to say, there is no specific order. There is no proof to prove that Duterte has that specific order without any condition or unqualifiedly kill anybody. Ayan, pag akong abogado niya, nako, ay, una pa lang panalo na kagad ako. Okay, yan lang muna ha. Ano lang, naglalaro-laro lang tayo. Sino ba tayo? Si Greg, huwag ka magalit. Greg sa akin, Greg ha. Sino bang may isa? Hindi, ang dami mga viewers ko. Sige, hindi ko na mabasa ang iba, no? Pasensya na lang. Ano na lang. Kasi wala na akong time. Kakain pa muna ang bida.